maayong sakyanan o public transportation wherever you are in the Philippines. Bisan asa ka man sa Pilipinas, usa ug nag-inusarang pampublikong sakyanan ang unang mitatak ug naandan sa mga Pinoy. Kini ang public utility jeepney o mas sikat sa tawag nga PUJ. Pero unsaw na lang kung ang pangunahing mode of transportation kay nagkahinay-nay na. Masolusyonan pa ba kahani? Apan sa paglabay sa mga katuigan o pagbago sa panahon, ang maong pampublikong sakyanan nagkaanang-anang na o kahanaw sa kadalanan. Ngano kahakini? Dunabay lakang ang atong gobyerno aron masolusyonan ang maong problema? Ako si Jaymon Ay o gubani ko ninyo aron sa iyon ang tubag sa isyu kabahin sa pagkahanap sa mga jeep ning atong kadalanan. Sugod sa panahon kaniadto, nagsugod na ang mga Amerikano sa pagbiya sa Pilipinas sa katapusan sa World War II. Gatusan ka mga sobra nga jeep ang gibilin sa mga US soldiers. Usa ka entrepreneur gikan Cavite nagkipanganlang Leonardo Sarao ang nakakita og oportunidad na himuon kining transportasyong pampubliko. Iya kining giremodel aron daghan ang makasakay ug dako nga lugar ang mabutngan sa mga pasahero. Nagkadukay, nahutdan na og supply sa makina si Sarao. Sugod ato, nagsugod na siyang import og mga surplus na mga makina gikan Japan. Sa pagdagan sa panahon, nagapabilin gihapon na hari sa dalan ang jeep. Pero magpadayon pa ba gihapon kini sa sunod na mga tuig? Apan taliwala sa kapaspas ngaton sa urbanisasyon, nagpabiling gihapon sikat og pinakabarato nga pampublikong sakyanan ang jeep sa dakbayan sa Davao. So far, sa naobserbahan sa igon sa mga tao, yes, may mga lack of transportation. That is why ang City Government of Davao nag-augment, meaning naghatag sila additional bus para magamit sa mga tao diri sa atuang syudad. Lalo na sa mga estudyante, mas stranded, morning and afternoon or evening. So, mao na itong ginatawag na PUBs. Ang meaning sa PUBs is Peak Hour Augmentation Bus System. Ang time na to ana is 6 a.m. till 9 a.m. and then sa hapon from 6 p.m. to 9 p.m. So, natay mga ruta na, no? Lasang to Rojas, Kalinan to Rojas, Puan, Panakan, and Panakan Rojas. So, nagdugang na po na ruta na napod tayo NHA Bangkal to Rojas, Bangkal Rojas, Baya Bangkiruhan, katong isa ganiha Baya Ecoland. Pagkahapon na po na tayo UM Matina to Mintal, then UM Matina to Real, UM Bolton to Real. So, dagandagan na ang mga bus nga na-augment. So, hopefully, dili na maglisod ato ang mga riding public na musakay, especially peak hours. Yes, kabalo ko, kato pa lang pandemic pa lang nagaingon naman sila, nagapost sila or naga-announce sila na magbuhat sila kanang murag bus system na lagi. Pero antud karon murag gamay lamang gyapon na bus ang makitaan. Para sa ako, ang transportasyon karon, kung i-compare nako sa una katong UM gyapon ko first year, kay lahi ra jud kayo kay sa una igo pagawas nimo kay makasakay dayon ka, pero karon daghan kig magtapok tapos dili maglisod jud kayo siya isakay. Siguro ako ang maisip na action ani is kailangan nyo na to i-improve ato ang public transport or public vehicles para ma-comfortable or mas mapadali ang pagsakay sa itong mga commuters. Permente good lisod kay ano man good kanang siksika ng mga tao ba usay magsinikuhay pa nalagoy masakitan, so lisod good siya kay daghan na jud kayo kuan dagay tao gamay ang mga jeep
Before nila i-implement ang kanang sa bus system nila, dapat tarungon sa nila na kanang dili sa sila mag-phase out dayon kay tungod gamay na lang kayo ang jeep niya, daghan gihapon pasahero ba niya, nagataas ba ya ang population sa mga nagapuyo diri sa Davao niya, ilang mga gina-deploy na mga bus, mapila lang ma-count lang nimo kung pila ka buok. So tungod ana maglisod tanan, mag-rush tanan mga tao, magguot sila nya, gamay lang jeep na masakit. Para sa ako, dili, wala dyan ko nakauyon kay isa sa tungod aning lisod kayo isa kay karon kay daghan kayo siya mga oras nga nasayang gani. Murag okay pod ba na bus na lang tanan para iwas traffic, pero knowing jeep ang number one nga source of income sa kadalasan sa mga drivers doon, unta kanang if implement yun nila na dyan sila kanang mga backup plan para sa mga drivers para di po sila lukoy. Sa una, before nila gi-announce ng bus system nila kay mas dali pa siya, pero dili gani nga ato kadali na, pero mas okay pa to compared karon na gamay na lang gani ang jeep nya, dugay kayo makasakay nya, gamay lang pud ang bus nilang gina-deploy, so nagsamo kay siya. To, wadyo ko kauyon. Sa paglabay sa mga panahon ug padayon nga pagsaka sa populasyon, anam-anam nga gamay ang ihap sa mga jeep nga nagapamasada sa kadalanan. Is there a plan from the government na tanggalon na ang mga jeep? Yes. Mao na itong ginatawag nato na Davao City Public Transport Modernization Program. So by 2025, hopefully, start na sa ilahang pinahinay pagpa-phase out sa mga unit kay pulihan na ta diri og bus. Ang dating tawag nila ana is DPTMP, Davao Public Transport Modernization Program. Ang mga public transport nato within the city is bus na ta, bus system. Kanang bus na gamiton tawagan ng articulated, meaning duha ka bus ba magdugtong. So ana siya kataas. So daghan, so sa isa ka bus magkasya na upat ka PUJ ang ana ba. So gamay o murag para maiwas ato ang traffic diri. So mao na siyang gi-propose, articulated bus ang tawag. So mao na proposal diri sa city. Project na siya ni then President Rodrigo Duterte. Tungod sa kakulangan sa mga pampasaherong jeep, apektado ang mga motorista o mga pasahero niini. Ubay-ubay sad na mga driver sa PUJ ang among naisgot, kabahin aning issue sa transportasyong pampubliko sa dakbayan sa Davao. Kung sa ako lang, basanti na ko nga mao lang yapon yung mga jeep ay biyahe yapon, pakondisyonon lang. Dili na kinahanglan nga kanang ilisan ba o kanang lahi nga modelo nga sakinan diri kay mao magini nga nanda sa mga tao diri mo sakinan na. Preto nga kung ipandriban sa una, ang uban wala gi wan, wa na marin nyo kay out man daw. Wa ang poy ganahay ang mga preto og rinyo. Sagdaan na lang. Pista auton man gud. Sarang lang mo kung magbiya. Amora mo na yung gisaligan. Kung manarbaho lang ta, may income lang ka 400 ka pin, 500 adlaw. Dili ka kay pa-eskwela college sa tinuod lang. Konsumo pa lang wala na. Wala mo drive yung jeep. Eh, nagdepende sa kayo na. Oo, nagabati na ko na. Mauna ilang proposal daw nga kuhan. 2025, bus na daw ang mag-operate. Ang pangutana diya sa ila, kung ang ilang gingon nga priority ang mga POG driver kung wala ba ka sila wala ba ka sila maglimit sa edad kay kumpanya bayana tala sa kuha 52 na ko dawat pa ka sila na overage naman na dapat nila mapahilunan lang driver bayaran nila katagaan nila ganang panginabuhian dili nila basta-basta kanang pasagdaan nila kay ila mangikuhan og trabaho ang mga driver dili mabudingon na tanan driver nga mag-drive ng basa na gamay ra man na kay mahimo ana og sulod bang ito sila pamalaod. Wala ko yung plano nga drive ba, uman na lang ko kung bakas na yung gadang managan. Akong nasayran ang kinilang sistema sa pamiyahe karon nga sige pagbiyahe mintras nagbiyahe naniid lang man mi. Kung abang pabiyaheon pa biyahe pag dili na pod. Manang mingaon gyud sa jeep. Pero mawala na wa tunay mo. Ang transmission piston, no?
dili syudad sa Davao, wala nagasupak sa kanang modernization program. Gani gusto man ta nga nindot ang atong sakyanan, no? Apan unta kining pag-modernize mo serve kini dito sa mga gagmayng operator, no? Og tugutan ang ato ang nasod, no? Nga kita mismo ang magmugna sa ato ang sakyanan, no? Dili kay papaliton ta sa mga sakyanan dito sa laing nasod nga mahal pa kaayo, no? Og dili siya makahatag og kining pag-generate diha og trabaho. Kana siya ang paklaro nato, no? Nganong naata karon nagprotesta tungod kay nagaopos kita sa mga programa og palisiya, tungod kay dili man kini palisiya nga kanang makatabang didto sa mga gagmayng operator og sa atong mga commuters. Naa sa kamahal ang kantidad og imposible makabot sa mga gagmayng operator og ang padul nga niya na mawala na gyud ang ato ang mga traditional jeepney nga mao'y trademark sa ato ang nasod sa Pilipinas nga gikan pa sa panahon sa World War II, no? Bahil nga kung naapa nga itong mga kaubanan o naapang traditional jeepney ato alang palambuon, i-develop siya, no? Nga itong roadworthy siya nga magdagan, no? Pabilin pa nga daghan ang makatrabaho o ubos pa ang plitihan. Sa karon man gud dili ta makasulti na maka-add tag units kay nationwide, close ta. So close ang application, so dili ta pwede mag-add kay nationwide, close ato ang program. So ang mahatag lang sa LTFRB ato augmentation bus. So mo nang hinahinay na ang uban siguro nahadlok dili na magpa-renew og mga franchise kay pulihan na sila, but then advice na ako na kay naabya sila rule sa ilahang na dapat 6 months ang imuhang franchise existing kay para mabayaran ka sa government. So mo na ng program karon DPTMP. When the articulated bus comes by 2025, of course mao na ng project ni then President Rodrigo Duterte na i-abolish nila mga PUJ din sa Davao to replace the bus system. Padayon lang gyapon nila sila pagbiyahe ka uban man gud nag-worry na sila kay mawala na lagi daw sila diri sa Davao. So far sa pagkaingon ako by 2025 pa ma-implement or let's say end of 2024 or first month of 2025 diha pa sila maghinahinay, pero ang pag-phase out dili siya sabay na one time the whole route per sila per phase. So dili siya ingon nga tanan na sa city i-phase out, dili siya makasabay pagyapon ang bus sa PUJ hantod mahinahinay na sila kawala. Sayot pa kamo sa atong mga gipanghisgot na modernisasyon para sa kalambuan sa syudad o magpabilin gyapon ta sa atong kultura nga jeepney na atong naantan. Ang public transportation is one of the indicator of a progress society kay mapadali ang dagan sa economy o makahatag og comfort to both drivers and passengers. Mao nga sa problema sa public transport shortage, dapat lang nga isip talikdan sa mga authorities kabahin sa issue tungod kay ang kalambuan sa nasod nagsukad sa kahapsay o kapaspas sa atong transportasyon pampubliko. Ako si Jaymon Ay ug kini ang Businan.